taon kaming pinanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, alam nila yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga-Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga-Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami. Takotin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Yes. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya pinahihirapan kami, okay naman, politika, tapos Marcos lang. Alam naman natin sa tatay Palanggan, kawatan! Kawatan! Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya ng 2022, kasama na yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Siguro nasa isip niya ko, sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong, yung politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Pastel. Ngayon, nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's initiative. Parang plebiscite yan doon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, Bangag nga, Nadias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN dyan, yung sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos magkakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Pepot.
na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na doon. Daddy. Then nagpahinga lang ako kasi grabe yung ano. Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabasin kan lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control. Kita mo ngayon, napakpan sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko. Doon pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni si Kungar nung panahon. 2025. Hindi, lahat yan kasi sayo na maupo eh. Na most corrupt. Correct. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit hindi nila kaya babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Hindi nila kaya kasi wala nang sila na nakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because it's the power of the purse, lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mo, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Gusto mo sa buhay mo? Yung mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila napukontento. Hindi na lang maawa pa. Kita nyo yung mga matatanda na mamalingke sa umaga, magdadala ng bayong. Tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi siya nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Tapos itong gago na to, patay ng buwan eh. Wala! Nandito kami! So, gusto ko nga, pag-initan nila ako. Para ano naman, pahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to ka po? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Ang gusto ng eto ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rap Frances kanina, may galit tayo. Galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yun, kinuha ni Bongbong Marcos. Hindi kasama tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Rodrigo Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Anong plataforma niya? Dalawa lang. Very simple.
but it reflected the sentiments of the people. Yung masa, drugs and corruption. Anong pinalik? Yung BBM ngayon, drugs and corruption. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O same na ba ako attorney? So, ang kapatid niya eh, hindi ako nasabi nun eh, di ba? Na-addict daw yung kapatid na lagi na ba? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yes. Yung mga, may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayapang eh. May mga ugali, yung mga degrees eh. Kalimutan mo na natin yun. Tanawa, ang bugiro na yung buwan. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased towards the article or the headline, you will support that headline. Eh, yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or not really the Filipinos only, but the entire world, that they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated and it is very well manipulated by no, I do not blame them. May iba na talagang rabid na anti-Duterte ng mga tulad ng Kapler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ikakat o pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. Yes. So intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots. We campaign for our candidate. Yes. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat, masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko. Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. Walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung
namumuno ng bansa. Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Agree. Kaya hanggang ngayon, ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rudy Duterte. So, siguro naman, yan, nag-declare na yung kapatid ko, and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that, that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Yes. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan na walang mga sasakyan. You know, yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart. You know, yung living conditions ng tao ngayon. True. Sometimes, you know, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. You know, I am guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito, alam ko, mahal niyo yung tatay ko dahil alam niyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. We have to, you know, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rudy Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayong lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. Yes. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Hmm. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Mhm. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Yes. Sa lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Tama. Sabihin na natin, may nagawa nangyari, bigayan ng pera, whatever. Kasi that should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente na tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? Hmm. You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Yes. Huwag nyo pahirapan yung mga tao. Agree. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo, mag-aaral sa abroad, you can eat, you know, in very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Nagluluksa na ang Malacanang. Kaya,
you know, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Devon Alvarez, you, the congressman, I'm going to, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Tanawa, nasuko na po ko. Pero, tama yun kasi si Martin wala naman. Si Bongbong na ang sunod. Tama yan. Si Martin yung talagang mautak na marunong magmaniobra ng Congress eh. Ngayon, baka si Charis. Charis! Charis! Sino yun? Sandro! Charis. Sige, Antog Bali! Kasi narinig ko, chismis na to ha? Chismis. Ko sa buy. Puppet speaker lang yan si, yung speaker ngayon. Hindi ko lang alam sino yan, Charis. Basta narinig ko, Charis daw. Ay. Nalala niya. Basta ako, nagsalita na ako. Yun yung nasa puso ko, yun yung nasa isipan ko. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay lang din. Hindi ko maniwala tayo dito lahat, nabangag talaga yung gagawin nasa taas. Alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Wala, yung mga nananawagan na gusto natin ng radical revolutionary movement. Gusto nyo? Sumama kayo kay Leandro Libiste. Kilala ko yan noon pa. Kilala ko si Leandro. Pumunta yan ng Davao, nagbigay yan ng mga solar panels sa isang indigenous community doon sa Davao City. Matagal na. So, may yan sa CSR na ginawa doon. Kaya mabait yan na bata. Mas matanda ako ng konti eh. Mabait yan siguro. Mabait yan. Kaya yan naging gano'n. Kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga. Mag-ingat kayo. Ayan pa, may isang Raulo si Atty. Harold Despisio. Sabi ko nga nakita ko itong gago na ito, sabi ko, hindi na pala ko, ala ko si Raulo dito, may kasama na ako. Wala yung isang Raulo din, si Kiko Pansaga. Pero pag I want to talk to the younger people in the cameras. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Sino ba namang si Raulo na lalaban ng administrasyon magiging opposition, lalo na ganito ka-abusado? You know, what seemed to me, yung ginawa nila sa tatay ko, was a state kidnapping. Yes. Mga bata na yan, hindi ka tatakot yan. We need people like that. Agree. People like True! that. Hindi ba naman diplomatic? Parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat. Diba? Dapat may mabait din sa atin. Then, good nature na tao si Senator Bongo. So, ano ba? Kumain na kayo? Ha? So sige. Sige. So yung coalition natin,
Itong, ang tawag ito, United Front. So, ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. Okay? So, kung kaya nyo palawakin, yung mga miyembro nyo, magpalawak tayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot na sa Trilyon. Trilyon against the 125 million na nakihirapan nga silang patunayan. Can you see how absurd that is? So, yung messaging na, kasi wala sa atin yung mainstream media eh. You try to talk, i-correct nyo. Huwag muna kayong magalit. Be on a level na gusto nyo lang iparating yung opinion nyo at tingin nyo sa kung sino man makakausap nyo. So mga panya lang tayo, malinis! Wag na natin gayahin yung mga utang ina, grabe ka hugaw. Dumi talaga ng politika. Ako kasi okay lang ako. Wala namang pakialam sa sarili ko. Wala talagang pakialam ano na sabihin ko. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Pag yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nandami, ibig sabihin tapos na ako. Yes. Pero, Ganun lang yan. you know, I've been experiencing this ever since I went into politics. No. Ever since Rudy Duterte became the president, the world is a nasty place. It's really nasty. So, tingin ko tama naman yung sinabi ng Vice Presidente. Magkampanya lang tayo, maayos. Kung ano man yung mga plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun na sasabihin natin. Huwag na tayong pumatol, tama yun, huwag na tayong pumatol kasi ayaw ko rin. Ako na lang, gusto mo. Kansawa na yung Claire. Claire? Gusto ko, magagalit na naman yan eh, alam ko yun. Ante. Sasagot na naman yan. Buwan? Kung baliw sila, baliw din ako. Ganun lang naman. Pero alam mo, yung observation ko lang, this is only my observation. Mahirap yung mga tao nakaupo sa, in a seat of power. Tapos ganun yung ugali na mahilig magkipit at Anong ibig mga sabihin gusto ng mga maliliit na tao. Basahin mo. Patay tayo dyan. Laban. Mahirap yan. Kaya ako rin, gusto ko yung nilalabanan ko, malaki rin naman. Parang makukulungan ako, matatanggal ako sa pagka-mayor ngayon, o mamamatay man ako, at least worthwhile yung ginawa ko at para sa sambahan ng Pilipinas. They only pick on people na kaya nila eh. They only pick on people na kaya nila. Mhm. Pero